Hallelujah. Kami po yung masaya na makasama namin kayo sa gabing ito. Huwag kayong aalis. Napakahalaga ng topic natin pag-uusapan. At by the way, magandang gabi sa bawat isa. We thank you for making an effort to be with us. Bagamat busy po kayo, nandiyan kayo ngayon. Paki-share nyo po, paki-like nyo itong ating live streaming na ito. Napakahalaga po na tayo po'y makabahagi at makarinig at may bahagi natin sa iba. God bless po sa inyo. Praise God. Thank you po, Pastor Alvin. Ganyan po ay pakinggan po natin si Pastor Herbert to greet everyone. Magandang gabi po sa bawat isa. Gusto ko pong i-greet yung atin pong mga napakamatapat at mababait na mga key leaders. Sa Bulacan po, si Sister Baby, si Buddy Kids, Sister Cora, Sister Tess, at saka po yung mga leaders po natin sa Betty, si Brother Edwin, si Sister Belle, at saka si Sister Edith and Brother Jonas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Dami po palang mga nanonood po sa atin sa oras po ito. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan naman po natin si Pastor Ian sa kanya pong greetings. Thank you, Pastor Phil. Good evening po at pinagpalang mabuting, maganda at healthy na gabi po sa lahat po ng ating mga kapatiran, pati na po mga kapatid ko nasa ibang bansa, lalo na po sa UAE at saka sa Canada. And then pati na rin po ang aking may bahay. Love ko po si Roan and our little daughter na sweet po, Isabella, that is watching now. At sa lahat din po ng CIYR, God bless you po at po aging po sa lahat po ng CIY po ito rin natin. God bless po. Maraming salamat po, mga dear pastors. Mga kapatid, what we are about to discuss today is very foundational. Kasi po, when we are talking about doctrines, ito po ay foundational. Ito po ay nagpapatibay ng ating pong pananampalataya. Kasi po, if we have a wrong doctrine, our life will be wrong also. Magiging mali ang ating buhay. Wrong doctrine will lead us to wrong living. Pati ho yung ating pananalangin actually at pangangaral ay magiging mali kapag maling-mali ho yung ating pong mga paniniwala. Kaya isa po sa very important doctrine that we are about to discuss today is the doctrine of salvation. Because the whole message of the Bible from Genesis to Revelation, it talks about the salvation of man. And under this po, 4 M's, we will talk about salvation. Para po, ito po ay ating talagang malaman at ito po'y maging pundasyon ng ating pong buhay. We will talk about the first M, the meaning and scope of salvation. Number 2 is we'll talk about the motivations for salvation. Number 3 is the major phases of salvation. Sa iba po, ang tawag po dito yung tenses of salvation. Then we will talk about the manifestations of salvation. Maaring hindi po natin ito mapapag-aralan lahat ngayon pong araw na ito. Kaya po, I believe sa mga susunod po mga Wednesdays po, makakasama po namin kayong muli para po ituloy natin ang ating pong discussion. Kasi po napakahalagang malaman natin yung kahulugan at ano po yung kabuuan ng kaligtasan. At ano po ba yung nag-udyok sa Diyos para po iligtas ang tao. Ganon din po yung tenses, yung pong past, present, and the future that talks about our salvation. And when we talk about the manifestations of salvation, ano po ba yung dapat makita sa isang taong sinasabi niya na siya ay ligtas na? Ngayon pong araw na ito, may mga ilang katanungan ang mabibigyan ng kasagutan. Maaring yung iba pong mga tanong ay hindi natin masasagot ngayon at ito po'y masasagot po natin sa mga susunod pong mga pag-aaral po natin. At kung kayo man po ay meron pong tanong dyan, ay pwede po ninyong i-message po kami para makita po yung mga tanong. Gaya po na sinabi ko po kanina, maaring di po natin masasagot ngayon dahil very limited po yung time natin, but we can answer that sa next Wednesdays po na pag-aaral po natin. Sa ating po pag-aaral ay masasagot po natin yung mga tanong na kamukha po ng papaano maligtas ang tao. Ano ba yung biblical way of salvation? Isa pa pong tanong, yung parating tinatanong, nawawala ba ang kaligtasan ng isa pong tao?
Kumisan po kasi, pagkatapos nating tinanggap ang Lord, tapos kinabukasan ay nagkasala ka, doon ba sa puntong nagkasala ka, nawala na ba ang kaligtasan ng Panginoon sa atin? Yung iba naman po, ang tanong nila ay, papaano mo alam na ikaw ay tunay o totoong ligtas? Marami po kasi mga Christians po ngayon, medyo nagdududa po sila kung sila po ay totoong ligtas. So, yan po ay masasagot po sa mga discussions po natin. At kailan mo matitiyak na ikaw ay ligtas? Doon ba sa panahon na buhay ka pa o sa panahon na namatay ka na? Ilan lang po yan sa mga sasagutin po natin. At ngayon pong oras na ito ay umpisahan po natin doon po sa meaning and the scope of salvation. Alam niyo po ba that the term salvation encompasses the total work of God? Gusto ko po yung word na encompasses, it means ito po yung sinasaklaw niya ang kabuuan na ginawa ng ating Panginoon. Kapag sinabi nating total work of God, it means wala ka nang idadagdag sa kaligtasan. Wala ka nang gagawin pa dahil tinapos na ng Diyos ang ating pong kaligtasan. At sabi pa po dito, by which He seeks to rescue man from the ruin, doom, and power of sin. Kapag sinabi pong God seeks man, ibig sabihin po nito, tayo ang nawawala at ang Diyos ang naghahanap po sa atin. Hindi po tayo ang naghahanap sa Diyos sapagkat po wala pang kapasidad ang tao na hanapin ang Diyos kapag hindi pa po siya ligtas. Tayo po kasi ay nasa lost state. Kaya ang Diyos po ang naghahanap po sa atin. In Luke 19:10, it says there, He came to seek and to save which was lost. And upon rescuing us, dahil po ang condition daw po ng tao, ruined, doomed, and under the power of sin. At kapag po tayo nasa liksik ng Panginoon, tinanggap natin siya sa ating pong puso, He bestows upon us the wealth of His grace. Ang ganda po yung wealth of His grace. Ibig sabihin, napakayaman ng biyaya ng ating pong Panginoon. Yan po ay bibigyang diin po sa ating Pastor Herbert po. Ano po? And this grace encompasses what? Eternal life, provision for abundant life now, and eternal glory. I just want to emphasize po yung word na now. Because eternal life starts at the time that we receive Jesus Christ in our hearts. Hindi po mag-uumpisa ang eternal life doon po sa time na tayo po ay namatay at bibigyan tayo ng bagong buhay na pang walang hanggan. The moment that we receive Christ in our hearts, nag-start na po ang eternal life po sa atin at ito po ay magpapatuloy doon po sa eternity na ipinangako po ng Diyos po sa atin. And this word salvation is the translation of the Greek word soteria. Yung pong word na soteria, it is derived from the word soter, which means Savior. Kaya meron po tayong word na soteriology, which means the study of salvation. Kaya kanina po sa aking introduction, ibabandila po natin ang ating pong nag-iisang tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pwede po ba nating palakpakan muna ang ating pong Panginoon? Siya po yung ating blessed hope. We are waiting for the great appearing of our God and Savior, Jesus Christ. Ang sabi po dito, salvation is a major doctrine of the Bible which includes redemption. Ito po yung scope. Redemption, reconciliation, propitiation, conviction, repentance, faith, regeneration, forgiveness, justification, sanctification, preservation, and glorification. Kaya ang haba po ng nasasakupan ng salita pong kaligtasan. Actually, salvation describes the state of a man who has been saved from his lost state and who is vitally renewed and made a partaker of the inheritance of the saints. Tayo po ay nasa kalagayan na tayo po'y nawawala. At ang ginawa ng Panginoon, gusto ko po yung word na vitally renewed. Tayo po'y lubusang binago at inayos ng Panginoon para po tayo'y mapabilang at makabahagi sa mana
ng mga matutuwid at banal. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, I'm so excited dito po sa ating pong pag-aaral at ngayon po ay makakasama po natin ang ating pong mga pastors para po pagyamanin po natin at lalo ho nating hukayin ito pong patungkol sa meaning and scope of salvation. Hallelujah. At gusto ko pong tawagin po si Pastor Ian to discuss to us why the need of salvation. Bakit kailangan po ng kaligtasan ng tao? Pastor Ian? Amen. Thank you, Pastor Phil. At ang ating pong punto ay why the need of salvation. Una po ay dahil po ang tao, tayong lahat, mula po sa pagkapanganak natin po, sa ating pong ninuno na pinagmulan si Adan at Eva po, tayo ay nawawala at tayo po ay makasalanan. Ayon po sa Romans chapter 3 verse 10, Romans 3:23, and Romans 6:23, yung kalahati po ng talatang yon. Romans chapter 3, 3 verse 10, Romans As it is 3:23. written, none is righteous, no, not one. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death. So ating pong makita doon, tayong lahat talaga po ay hindi po matuwid sa harapan ng banal na Diyos at nangailangan ng kaligtasan. Why the need of salvation? Because man cannot save himself. Hindi niya pwede pong iligtas ang kanyang sarili. No matter how hard ang kanya pong gawin, he is needing salvation. Yun po ay makita po natin, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Amen. Wala daw po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Every goodness and sacrifices that we count as a means and way of salvation, ito po ay magiging walang halaga. Pagpatuloy po natin, why the need of salvation? Because man is destined to hell unless God saves him. Saan po natin ito makikita? Romans chapter 6, verse 23, especially ang huli pong salita nito. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Ito po ay libre pong regalo ng Diyos. Hindi natin kaya po nabayaran. Now, the second aspect po, why do we need to be saved? Because God and God alone initiates the plan of salvation. Idea po ni Lord ang salvation. Never ang tao po ang gumawa ng paraan. And allow me to emphasize po, Genesis chapter 3, verses 8 and 9. Tingnan po niyo ito at samahan niyo ko. Ang sabi po sa ESV version, nung magkasala po ang ating mga magulang na si Adan at Eva, lumayo sila sa Panginoon, nilabag ang kanyang kautusan. Ang sabi ng verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Ang kasalanan po ang naging dahilan upang magtago sila sa dati nila pong ka-close na kaugnayan, none other than God. Verse 9, sa pagtatago po nila, the Lord, ang sabi po ng verse 9, but the Lord God called to the man. Makita po niyo doon, unang tumawag po ang Panginoon sa kanyang nilikha, sa kanya pong mga anak na si Adan at Eva. Nagkasala sila, inanap sila ng Diyos. Kaya po umaga sabi natin, natagpuan ko ang Diyos. Sa totoo lamang po, tayo ang kinatagpo ng Diyos. Yes. No po? At ang sabi po ng Bible, and said to them, or said to him, where are you? Hanggang ngayon po, naghahanap pa rin ang Diyos sa tao. At meron po tayong iniisip na, Panginoon, gusto ko tang makita. Pero nauna po naghahanap ang Panginoon sa atin. Now, let's go. I-advance po natin. Genesis chapter 3, verse 15. Knowing God initiates the plan and work of salvation. Ang sabi po niya, nang mahatulan niya ang nagkasala po. Tingnan po niyo ito.
Verse 15, Genesis chapter 3, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Dito po nyo makikita na meron pong ipinangako na tagapagligtas na iluluwal po, sa Genesis pa lamang po, na ang isang babaeng yon, kung titignan po nyo, you will jump to Matthew chapter 1, verse 21 and verse 23, makita po nyo ang ipinangakong tagapagligtas mula pa po sa kapanahunan ni na Adan at Eva ay none other than our Lord Jesus Christ. Panguli po, that God initiates the plan of salvation is this. Genesis chapter 3, verse 21. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo po, o ng ating Diyos ng magkasalaan tao. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Ito po ang tanong. When God made a garments of skin, meron bang buhay na nabuwis? Meron bang dugo na tumagos? Meron po. Because it is the garments of an animal. At ito po ang una pong pagpapahayag, the ultimate Savior which will be fulfilled ng ating pong Panginoon sa Kristo at the cross of Christ. Now, dito po tatapusin. Why the need of salvation sa tao po? Because Jesus is the only Savior of the whole mankind. Look at Matthew chapter 1, verse 21 and Acts 4:12. Matthew 1:21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Amen. Acts chapter 4, verse 12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Amen. Thank you po, Pastor Herbert. I will just like to emphasize this one. We may be a good person, a righteous person, a well-known person, or a despised person. Pero Jesus promises nasa kanyang kaligtasan. Actually, ang pangalan pong Jesus ayon sa Mateo, Kabanatang 1, talatang 21, na binasa po ng ating pastor. Ang ibig sabihin ng pangalan Jesus, He will save His people from their sins. You want salvation? It is found in Jesus and Jesus alone. Amen. Amen. Amen, Pastor Ian. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor Ian, Pastor Herbert. Alin po, napakahalaga ng topic na ating pinag-uusapan. First time po natin ito ginawa, Pastor Phil, and we will entertain also questions. Sapagkat ito po siguro ang isa sa pinakamahalagang dapat nating pag-usapan, our salvation. Marami po kasi mga religion nagkiklaim sila'y saved. No? At even us, kiniklaim natin tayo saved. Ano ba yung basis natin sa salvation? At gaano tayo ka-sure na tayo talagang totoong ligtas? Kasi may mga grupo, tayo daw ng mga born again, hindi totoong ligtas, sila lang ang ligtas, kasi ang pangalan ng kalang iglesia o samahan ay nasa Bible, o kaya sila yung sugo, o sila yung appointed, kaya yung kaligtasan nasa kanila lamang. Kaya nga po, napakahalagang meron tayong biblical understanding. Hindi dahil sinabi ng isang pastor, o sinabi ng isang tao, ng isang guro. Ano ba talaga ang sinasabi ng Bible? Ito po isang mahalagang topic, sapagkat kami po na mga lingkod ng Panginoon, na naglilingkod po sa inyo, at lahat ng mga pastors, lahat ng mga servants of God na nandyan sa ministry ng paglilingkod, not because of popularity, but strictly ministry. We want to serve God. Ang pinaka-goal po natin talaga ay may dala, may paliwanag, may bahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po itong topic na ito, Pastor Phil, mga pastors at kayo po, ito po isang mahalagang topic na hindi natin ito basta pinag-uusapan lang, kundi ito'y talagang bibigyan ng malalim na pansin. Bakit ko po nasabi yan? Meron po kasi mga warning sa Bible. Hindi ko lang naibigay sa ating pong media. Halimbawa sa Proverbs chapter 14. Proverbs chapter 14 verse 12. May binabanggit doon that there is a way
there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. So, pwede pala tayong magkamali ng ating mga akala. Kasi nakagisnan natin, narinig lang natin, kaya naisip natin, naramdaman natin. Dahil ba narinig natin, naisip natin, naramdaman natin, at sinabi sa atin, yung ba ay tama na? Kinakailangan meron tayong tinatawag na authority, final authority sa lahat ng ating pinapaniwalaan. Bakit po? Kasi ako pwede kong magkamali sa aking opinion, sa aking pananaw, sa aking pagramdam. Kasi nga po, marami mga tao kuminsan, binibase nila ang kalang salvation sa kalang naririnig o sa kalang nararamdaman. Hindi ko mo sinabi ng iba, totoo na. Hindi ko mo nararamdaman mo, totoo na. Kasi kung minsan, ay masaya ang pagramdam ko rito, siguro ito na ang hinahanap ko. Paano kung wala ka nang nararamdaman? Anong mangyayari po dyan? O kaya naman, sinasabi naman ng iba, kasi ito yung nakagisnan ko So mga kapatid, there is a way that seems right. Sabi ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to a man. But in the end, it leads to death. Kaya nga po, sinasabi nga ng Bible meron sa Proverbs pa rin po, Proverbs 10:12, 10, 11, and 12. Sabi doon, there is a generation that curseth their father and mother, and that not bless their mother. At ang verse 12 sabi, there is a generation that are pure, they are pure in their own eyes, and yet are not washed from their filthiness. So pwede pala tayo magkamali sa ating mga sariling pananaw. Kamukha dito, meron daw mga henerasyon o lahi o taho na ang tingin sa sarili malinis, pero ang totoo, hindi pala malinis. Kaya nga po, sabi po ng Bible, sinabi nga ni Paul sa 2 Timothy o sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sabi niya, examine yourselves. Examine yourselves whether you are in the faith. At yan ang ating ginagawa ngayon, mga kapatid. We are here not to entertain you, but we are here to bring you solid biblical teaching, biblical doctrine. Hindi po kami nagmamagaling-magaling, but we have the Bible, nag-aaral po kami, mga estudyante po tayo, nananalangin tayo. At ang ating pinaka-authority is the Word of God. Kaya sabi po ni Paul dyan, Christian na yan ang mga taga-Korinto. Sabi niya, kasi sabi ni Paul, ayaw niyang magbakasakali sila. Kasi, alimbawa, marami tayong mga member, Pastor Phil, di ba? Baka akala ko kung nag-a-attend na rito o member na, ligtas na. Hindi po kasi, ang salvation kasi, hindi yan membership. That's true. Di ba, Pastor Herbert? Ha? Amen. Hindi ko po pumasok ka sa church, ligtas ka na. Parang pumunta ka ng Jollibee, chicken joy ka na. Hindi po gano'n, So, hindi yan automatic. So, we need biblical understanding. Kaya nga po, ang mahalaga yung preaching of the gospel. Kaya nga sabi sa Romans chapter 10, paano sila maniniwala kung walang nangangaral? So napakahalaga ng preaching of the word. Kaya nga sabi rin ni Paul sa mga taga-Korinto, examine yourselves, 2 Corinthians 13 verse 5, whether you be in the faith. Ibig sabihin, meron totoong pananampalataya. Meron totoong pananampalataya na magdadala sa atin ng kaligtasan. At sabi niya rito, prove your own selves. Dito, inahabol tayo, subukin natin ang ating mga sarili. At nandito po kami bilang mga lingkod nyo para i-challenge po kayo. Ayaw namin po na hindi kayo sure. Hindi ko po sinabi namin yun na, no, kayo mismo, subukin nyo ang inyong mga sarili. At anong sabi niyan? Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sa King James, sabi niya, know ye not your own selves? Hindi ba nyo kilala ang inyong mga sarili? Ang inyong sarili, sabi niya, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Ibig sabihin, mga tinakwil. So, pag totoo kang ligtas, alam mong si Jesus ay nasa iyo. Amen. Kasi yan ang sinasabi ng Bible. Favorite mo ito, Pastor Herbert. 1 John 5:12, he that hath the Son hath life. Amen. And he that hath not the Son hath no life. Ang tao daw pong kinaroroonan ng anak ay may buhay. At ang hindi kinaroroonan ng anak, sino yung anak? Si Jesus, walang buhay. So, kaya nga, subukin natin. Sabi nga pa niya rito, or do you not recognize that Jesus Christ is in you unless you fail the test? So, sabi niya, dapat alam natin nasa atin si Jesus. Hindi dahil nag-member tayo, hindi lang sinabi sa atin. Kaya napakahalaga maintindihan natin ang kaligtasan. Sabi nga po dito sa Matthew, ito yung warning sa atin. Matthew 7, sabi niya, ni Jesus Christ, medyo napahaba po ang aking paliwanag, Pastor. Okay yan, Pastor. Okay lang po.
Kasi nga po, Pastor, delikado mamatay na hindi ligtas. Amen. No? Na hindi sure. Kaya pag-sabi niyo sa inyong katabi, huwag ka munang mamamatay. At hanggat hindi ka sure na ikaw ay ligtas. Yes. Bakit? Kasi pwede tayo mali lang ng ating sarili. The heart is deceitful. No? Kamukha ng ating binasa, there is a way that seems right. At dito po, itong mga tao ito na ating titingnan, akala nila saved sila, hindi pala. Sabi niya sa Matthew 7, verse 21, ang sabi ni Jesus Christ, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yes. So dito makikita natin ang mga totoong ligtas, dedicated yan, committed yan sa kalooban ng Ama. Hindi ba sabi mo ligtas ka, pero pagkatapos, at kahit tumaga pa ng Lord, Lord, no, Jesus, Jesus, at may dala pang Bible, pero wala kang commitment sa kalooban ng Diyos. Kahit sabi nga pa rito, sabi niya, sa araw na yon ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami, nangaral sa iyong pangalan, at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Actually, ang binabanggit dito ni Lord, mga false prophet. Hindi ito mga genuine believer. Kasi po, ang mga false prophet, gagawa din ng milagro. Kaya huwag kayo masyadong mag-believe sa mga milagro. Even the false prophet, sa time ng 666 ng Antichrist, gagawa din po ang false prophet, even the Antichrist, ng mga mapandayang milagro at hibala. Kasi ang tao madaling makuha sa milagro. At dito pinagmamaligan, nag-preach, nangaral, no? Gumawa ng milagro, pero sabi Lord, I never knew you. In other words, wala silang relationship kay Jesus Christ. Wala silang tunay na relasyon sa Panginoon at hindi sila committed sa kalooban ng Diyos. Kasi na po, doon pa lang po sa Lord's Prayer, pinapagitan na, Pastor Phil, na pagtutuong anak ka ng Diyos, ang desire mo, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yung po, kaya po mahalaga ang ating pong pinag-uusapan Amen. ito. At hindi natin pwede ipagbalaki yung ating reliyon. Yung aming reliyon, 1,000 century na. No? 1,000 century. Millennial na. No? Yung century pala, 100. Ano? Okay, pang magbabasa pa ako ng isang talata sa Bible. Opo, Pastor. Kasi meron pong binanggit si Paul sa Romans. Ano? Mamaya, hindi na ako magsasalita. Sa Romans chapter 10, may binanggit si Paul about the Jew. Kasi po, si Jesus Christ, Hudyo siya, di ba? Nagkatawang tao at siya'y pinanganak sa lahi ni Abraham, ni David. No? He belongs to the Jewish family. Now, si Paul may desire, may pangarap, may pinagpipray. Sandali, si Bixby. Nagsalita. Okay. Gusto kong basahin sa wikang Tagalog, sabi niya, sa Romans. Sandali, lumampas po ako. Yan. Chapter 10. Sabi ni Paul, sabi niya, mga kapatid, sabi niya, ang nais ng aking puso, at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila, yung mga Israelites, ay sila ay maligtas. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung mga Israelites na nag-reject kay Jesus Christ, hindi saved. Ang ganda ng pagkasabi sa English, ang sabi niya sa English, brothers, sabi niya, and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites that they may be saved. Yes. Now, they know Abraham. Lahi sila ni Abraham. They know the Torah, the Bible, the Jewish custom, the ceremonial law. And yet, they are not saved. Sabi riyan, for I can testify about them that they are zealous for God. Now, maraming ganyan, seryoso sa Diyos. Seryoso naman ako Marubdob naman ang paniniwala ko sa Diyos Pero ano sabi riyan? For I can testify about them, the Israelites, that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. My people perish for lack of knowledge. Ano yung knowledge? The truth about the gospel, about the work of Christ on Calvary. They have rejected their Messiah. Yung mga Old Testament sacrifices is just a foreshadow. Mga anino po yan ang totoong darating. At pag dumating na yung totoo, mawawala na yung anino. At sino yung totoo? Jesus Christ. Pero anong nangyari? Hindi tinanggap ang Messiah.
So mahalaga, kapatid ko, hindi reliyon ang tatanggapin natin. At huwag natin ipagmalaki na ito kasi yung pinakamatanda ng reliyon. Ha? Meron pa kaming ganyan dito, ganyan dito. Ang mga Jewish, ang mga Israelites, marami may pagmamalaki. Pero sabi ni Paul, ang desire ko, sila'y maligtas. Amen. No? So mga kapatid, napakahalaga ng ating pinag-uusapan. Hindi yan makukuha sa pagiging sincerely. Baka sincerely wrong naman tayo. Ha? Hindi tayo sincerely right. Dapat zeal with knowledge. Hindi pwede basta lang tayo seryoso. Kailangan based on the truth, the Bible, the Word of God. Amen po ba? Salamat po, Pastor Phil, sa mahabang oras na binigay Praise sa akin. God. Napakayaman po ng ating pong narinig po mula po kay Pastor Alvin. Meron po kayong binanggit po kanina, Pastor, na doon daw po sa judgment na may lalapit sa Panginoon. Sabi niya, siya daw ay nagpagaling, siya daw ay nangaral, nagpalayas ng masamang spirito. Pero ang sabi doon, hindi ko kayo kilala, ang sabi ng Panginoon. So ibig sabihin nito, ang Panginoon ang siyang may karapatan na magsasabi kung sino talaga yung ligtas, tunay na ligtas, at hindi ligtas. Gusto ko po sana ipag-usapan natin, ano po ang kinalalaman nito patungkol po sa paraan ng kaligtasan. Kasi po may iba't iba pong way ang tao para siya po ay maligtas. Sabi po nila, kamukha nung kinukwento po kanina ni Pastor Herbert, doon daw po sa pagpunta daw po sa, ang kaligtasan daw, sabi ng iba, parang yung pagpunta ng bundok. Pwede kang dumaan po sa east, bandang west, bandang south, no? Yung ganon. Pero lahat tayo dahil papunta doon po sa bundok, doon po sa tuktok ng bundok, makakarating at makakarating ka daw sa isang patutunguhan. Yun po yung bundok. Ganon po ba sa kaligtasan? Siguro po we need to teach this. Yung way ba ng kaligtasan ay kamukha nung kwentong yon, no? Ano ba ang paraan ng kaligtasan na tinuturo po ng salita ng Panginoon? Ako po sasagot. Akala mo tapos. Okay. Yes, Senior. Maganda yung tanong na yan kasi yan ang kaisipan. Parang iba naman yung version na narinig ko, Pastor Phil. Sabi naman, pag pupunta ka daw ng Manila, pwede ka mag-expressway, MacArthur Highway, o ibang dadaanan mo. No? Pero Manila pa rin ang pupuntahan mo. Ngayon, kung pupunta ka ng Manila talaga, marami mga daan. Kung pupunta ka ng Manila, doon naman sa sinabi niyo, Pastor Phil, kung yung bundok na yun talagang aakyatan mo, pwede kang dumaan magmula ka sa east, sa west, sa north, sa south, sa east-west, ano pa. Pero, hindi naman, sa kaligtasan kasi, hindi ganyan eh. Kasi, hindi naman tayo aakyat ng bundok eh. No? Sa kaligtasan kasi, papunta ng langit yan eh. Pagdating sa kaligtasan, iisa lang ang daan. Amen. Amen, amen. Yung binigay ng amang nasa langit, si Jesus na nagkatabang tao, siya'y nag-sacrifice, namatay sa krus, naging sumpa, upang sa pagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay maligtas. So, napakahirap na ating i-disregard yun. Na gamitin natin yung ganong klaseng ilustrasyon kung pagpatungkol sa kaligtasan. Hindi mo natin pwedeng maging basehan yon na kanya-kanyang daan lang yan. Hindi po. Pagdating sa langit, anong sabi Pastor Herbert? Memorize mo yan. John 14 verse 6. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes unto the Father except through Him. Amen. Kaya Pastor Phil, kung mayroon bang ibang mga daan, mali si Jesus. Oo nga, no? Diba? At doon lang, false prophet na siya. Kasi nag-claim siya is the only way. Amen. Eh kung may mga ibang way pa, anong mangyayari? Nagkakamali. Di ba? Mali na si Jesus Christ. Pero si Jesus, mga kapatid ko, hindi pwede magkamali. Amen? Amen, that's right. No one ever claimed yung pong words na, I am the Yeah, way. Siya po yung daan patungo po sa kaligtasan, patungo po sa ating pong Ama. Kaya baka meron pong gustong idagdag po si Pastor Zai, hindi pa po natin naririnig sa oras po ito patungkol po sa pinag-uusapan po natin. Salamat Pastor po. Zai. It's a privilege po to be with you guys. Para po tayong mga TGIF o mga gopings dito. Going back po, actually, ang ganda po ng pinag-uusapan natin. Sabi nga po ni Tito Phil na no one claimed that they are the way. Actually, kung titignan po natin ang Islam, okay, with respect to them, Buddhism, and all religions, even Confucianism, they cannot provide salvation. But in the Bible,
we can clearly see that Jesus said that He is the way, not a way. He is Yeah. the way, the truth, and the life. Kaya po sa ating pong pananaw ngayon, Oprah Winfrey teaches that there are many other ways. But the Bible clearly teaches us Jesus, not religion, not your church, not anything else in this world. Jesus is the only way. Salamat po sa inyo pong insights niyo. Pastor, pwede ako magdagdag. Ano? Isa po kasi deception ngayon ng kaaway, yung purgatorio. Kasi ngayon, basta gumawa ka ng mabuti o kaya magpamisa ka, no? O kaya, pasensya na po, nabag-misa, no? Nasa live po tayo. Yung bang delikado yun eh, na pwede ka palang maligtas sa dasal ng iba. Na basta special na ganoon. Kasi yung nasa purgatorio, pwede pong maligtas. Sana nga po, totoo yun, no? Sana nga may purgatorio. Sana nga may purgatorio para paraan na tayo mapurga, mapurify, ma-cleanse, at sa bandang huli ay mapunta ng langit. Hindi pa rin po yan paraan ng kaligtasan. Deception yan ng kaaway. So please, huwag kayong umasa sa purgatorio. Bakit po? Bakit po? Pag sinabi, Jesus Christ is the only way, no? Siya lang yung acceptable sacrifice, Yes. no? For us to be saved. Siya lang ang acceptable sacrifice. Sa Old Testament sacrifices, lahat may blemish, yung mga animal sacrifices. Even our good works aren't enough. May standard ng Diyos. Sabi nga ng binasa kanina ni Pastor Herbert, for all have sinned and fall short of the glory of God. In other words, yung glory, yung standard ng Panginoon. No? Ngayon, kung gusto natin ma-save sa ating sariling paraan, kinakailangan maging gagaya ka ni Jesus. No? Kung gusto natin ma-save sa ating mga works, dapat ipanganak ka rin, no? Walang kasalanan, kamukha ni Jesus. And then, mangaral ka, magpatuloy kang walang kasalanan, pagkatapos, mag-preach ka, mag-disciple, and then magpapako ka sa krus, pagkatapos, mamatay ka at muli kang mabuhay. So, si Jesus lang na nakagawa niya, Pastor Phil. Yes. Kaya nga siya lang ang way. Walang ibang nakagawa yan. Even si Buddha, si Confucius, even si Muhammad, walang nakagawa niyan. That's right. Kaya nga po, yung ating pinag-uusapan, Jesus Christ is the only way. Yes. Amen. Kaya po, huwag kayong maniwala sa purgatorio, mga kapatid. Alam po, maaaring may magalit sa akin, pero I need to speak this truth. Kailangan natin malaman ang katotohanan ito na para wag na tayong magbaka sakali pa. Total, marami akong ipon, marami akong nakuha pera sa bangko. Pag namatay ako, gano'n na lang, isa na lang para at least kung sakali nasa purgatorio ko, sa kakamisa sa akin, ay mabayaran ng kasalanan ko, indulhensya, indulgence, and then sa wakas, nasa langit na. So, sana nga po totoo yun, pero hindi totoo. Saka naging unfair po noon. Bakit? Yun lang mayaman ang pwedeng maligtas. No? Mga kapatid ko, si Jesus lang ang paraan Amen. para tayo maligtas. Opo. Bakit? Siya ang Lamb of God. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sabi ng John chapter 2:29. Salamat po, Pastor Phil. Merong binabanggit po yung Bible na yung no other name. Meron din pong binabanggit po yung sa 1 Timothy chapter 2, yung only one mediator. Gusto ko pong gamitin yung mga words na one mediator, tapos po no other name sa Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan binigay sa atin na sukat ikaligtas po ng tao. At sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, it says there is only one, hindi po two, hindi po three, one mediator between God and man. And that man is Christ Jesus. Maaring nagtatanong ang iba, bakit tinawag na man Christ Jesus? Di ba Diyos ang ating Panginoon? Kaya po, man Christ Jesus. Kasi po, nung time na naging mediator ang ating Panginoon, siya po'y nagkatawang tao. Kasi hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Kaya dapat magkatawang tao siya, at nung po siya ay namatay sa krus, that's the way na naging mediator ang ating pong Panginoon. Binayaran niya ang lahat ng ating pong pagkakasala para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Opo. Pastor Herbert, baka meron kang gustong idagdag sa ating pong pinag-uusapan. Opo, Pastor. Maraming salamat po.
Wala po ba tayong sandwich? Pasensya na po dahil doctrine po ito. Hindi po muna ako aawit, mga kapatid. Ano po? Malinaw po sa ating pinag-uusapan that Jesus Christ alone can save us. Bago ko po ibigay yung iba pang mga reason why we believe this, napakahalaga po na malaman natin ang katotohanan sa kaligtasan kasi ang daming way for the people na iniisip na sila'y naliligtas. Meron po akong narinig, sabi po nila, yun daw pinakamainit na bahagi ng impyerno ay yung mga nagtuturo ng maling daan ng kaligtasan. Kaya nga napakahalagang sigurado tayo That's dito. right. Yes. Naniniwala po tayo na si Jesus Christ po ang tanging daan ng kaligtasan. Karagdagan po sa sinabi po ninyo, Pastor, dahil si Jesus Christ lamang po ang alam ko na sinasabing Diyos, na kinikilalang Diyos, siya lamang po ang alam kong namatay at muling nabuhay. At ang sabi niya sa John 11:25, tama po ba, Pastor Ian? Jesus said, I am the resurrection and the life. Amen. Whoever believes in me, though he die, he shall live. Ang salvation po kasi is, ikaw ay patatawarin sa iyong pagkakasala para hindi ka maparusahan sa impyerno at hindi ka mamatay eternally. Kung si Jesus namatay, hindi muling nabuhay, paano tayo ililigtas sa impyerno at sa kamatayan? Yes. Siya mismo namatay. Meron po ba kayong kilala? Meron po ba kayong alam na kiniklaim na siya'y tagapagligtas at muling nabuhay? Wala na po akong nabalitaan. Kung may pa nabalitaan po kayo, ibalita po nyo sa amin. Baka merong pang ibang kamukha ni Jesus Christ na pwedeng magligtas sa atin. Pero malinaw pong sinasabi sa Bible at sa lahat ng history, only Jesus Christ ang siyang muling nabuhay mula sa kamatayan. Isa pa po, Pastor Phil. Isang daan pa po ito. Si Jesus Christ lamang po ang daan ng kaligtasan kasi siya lamang po ang nagbayad ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo napapahamak sa impyerno dahil sa kasalanan. Ang sabi po sa Roma, Kabanatang 9, talata pong 22. Okay lang po bang babasahin ko? Sige po. Salamat po. Ang sabi po dito, tama po ba yung sinabi ko? 9:22 po yung sinabi ko. Ano ba? Ba't iba po yung nakikita ko? Nakita ko na po kanina ito, nawala. Yung... Na, yung, tulungan po niyo mga kapatid. Kailangan ko ng kaligtasan. Without the remission of the blood, there is no... Without the shedding of the blood. Ayun. Hebrews 9:22. Salamat po. Pumunta ako sa Roma. Patawarin po niyo ako. Pinapatahan po ba niyo? Andito na po siya. Tao lang kayo, Pastor. Apo. Hindi pa kayo angel. Hindi ako tagapagligtas. Hebrews 9:22. Binid pa na natin. Opo, salamat po, Pastor. Babasahin ko na po. Opo, Pastor. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. That's why Jesus Christ is the only way to salvation. Amen. Amen. Praise God. O, Pastor Ian, baka meron ka pang gustong idagdag dito sa pinag-uusapan po natin. Yamang po na sa magitan lamang ng dugo ng ating Panginoon Kristo na tayo po'y maligtas, meron po siya po na ibinigay din po, nabanggit na ito, but I want to reiterate, emphasize it po, na ang sino mang nakaya sa Kristo po, hindi sa anumang reliyon, ay merong kaligtasan.
At ito po ang paborito po na verses din po ni Pastor Herbert. At alam ko, paborito din natin to. 1 John chapter 5, verses 11 to 12 po. Ulitin ko lamang po so that we will remember because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Ang sabi po dito, and this is the testimony that God gave us eternal life. Ang nagbigay ng buhay na walang hanggan ay ang Diyos. At ang sabi niya, and this life is in His Son. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoon Kristo. Wala sa mabuting gawa, wala sa reliyon, at kahit na ipinanganak tayo po. So to speak, ang iba nagbibiro, sabi nila gano'n. Kailan ka na born again? Since birth, ang sabi, dahil Kristiyano ang kaya magulang na kay Jesus Christ po. Kahit po, Kristiyano po kaming pamilya, at ang aking anak na silang po ay si Isabela, she needs to come to the saving knowledge of God in Christ Jesus. At nakita ko rin po ito, narinig ko kay Pastor, sa atin Senior Pastor. Natatanda ko po, Senior, nang sinabi nyo, in-evangelize ninyo si Nicole to accept Jesus. At iyan po halos ginawa ng ating mga pastor. Why? Because verse 12 says, whoever has the Son has life. At ang life na tinutukoy po dito ay eternal life. At ang sabi po niya, whoever does not have the Son of God does not have life. Dito ko tatapusin. Emphasis lamang po. Kanina ang illustration papunta sa bundok. You can go for direction po, di po ba? Pero may narinig po akong isa ding na dinepensa nila. Sabi niya, pag pupunta ka sa Manila, sabi niya, pwede kang sumakay ng bus. Pwede kang sumakay ng kotse. Pwede kang sumakay, ang sabi niya, ng tinatawag na iba pong mga sasakyan. Ang kanilang thinking, basta ipinanganak ka, kunwari sa isang Kristiyanong pamilya, sa isang simbahan, yun ang kanilang thinking. So, pwede kang makisakay na lang. Makisakay ka lang. Pero yan ay patuloy sinabi po ng Bible, Jesus is the only way, the truth, and the life. Amen. Meron pong tanong, Pastor, kasi meron pong, with respect po sa ating mga kapatid, no? Meron po kasing element of theology na ang kanilang pananaw po ay, ang Diyos po ay medyo stricto. Kaya kailangan niyo po nagpapaluban ng loob. Yung nanay daw po, ang hinahon sa ating pong Panginoon. At bilang respeto po sa ating mga kapatid, ang kanila pong pananaw ay kailangan daw po nating magkaroon ng mediator between the Son and the Father, and that is si Mary nga po. What can you answer po at ano po yung insights po natin na may babahagi po sa ating mga kapatid? Actually, may paliwanag dyan si Pastor Herbert. Po. Importante po na masabi na to. Ano? Wala po tayong gustong saktan at wala po tayong gustong kalabanan. Pero dahil kaligtasan ang pinag-uusapan natin, kailangan po itong mabanggit. The only mediator between man and God, it is man, Christ Jesus. Man, hindi woman. Ginagawa po kasi ng iba na mediator o mediatrix si Mary. Po. Aayusin po natin to. Ano po? Mahal po natin siya. We respect Mary. At gusto nating maging halimbawa yung ginawa niya sa pagsunod sa Panginoon. Pero maging siya ay hindi po niya tinawag ang sarili niyang tagapagligtas. Ano? Mamaya may babanggitin po si Pastor Alvin dyan. So sinasabi po natin dito na hindi po pwedeng maging mediator si Maria. Simply because wala siyang attributes of being God. Kung siya'y namamagitan para sa ating kaligtasan, only Jesus Christ ang meron pong attribute ng omniscience. Ang ibig sabihin, alam niya lahat. Omnipresence. Ang ibig sabihin, at a given time, pwede niyang puntahan lahat ng lugar. Omnipotent, makapangyarihan siya. Halimbawa, magpipray si Pastor Ian dito sa San Fernando. Magpipray si Isabela sa Lubao. No?
kung sinasabi nating si Maria ay pwedeng mamagitan para sa atin at siya'y walang attribute of omnipresence, paano niya maririnig ang mga milyon-milyong tumatawag sa kanya? Kaya hindi po siya in due respect, hindi siya pwedeng maging mediator, maging sa kaligtasan, o maging sa pananalangin. Only Jesus Christ is the mediator para sa ating kaligtasan. Amen. Wow, napakaganda na sinabi ni Pastor Herbert, ano? So, parang nagiging idol worship siya, no? At ginagawa siyang God, ano? Napaka mapanganib na kapaniwalaan po yan. Actually po, kung atin tinignan, even Mary, no? In-acknowledge niya na kailangan niya ang Savior. Yes. Doon po sa Luke chapter 1, binigay niya ron, Luke chapter 1, Lucas, no? If you have your Bible. Sa verse 46 and 47, sabi niya, kasi nang binati siya ni Elizabeth, and then nag-rejoice si Mary. And then sabi po ni Mary, oh, how my soul, sabi niya, praises the Lord. How my spirit rejoices in God, my Savior. Ngayon, kung nalulunod ka, hindi mo pwede ilitas sa sarili mo. Kailangan mo ng tagapagligtas. No? Kung nawawala ka, yung sabi mo kanina, Pastor Pedro, di ba dumating si Jesus, He came to seek and to save which was lost. Yung nawawala, hindi niya alam, nawawala siya, di ba? Now, lahat tayo, lost tayo. Lahat tayo, sinner. Even Mary acknowledges na kailangan niya ng Savior. With all due respect, ano? Kaya lang po, naging dogma na po yan sa Catholic, yung Immaculate Conception. Na ang naging kaisipan po doon sa Immaculate Conception na naging dogma na po ng Roman Catholicism na kailangan si Mary ay hindi siya tainted o hindi rin siya nabahiran ng kasalanan ni Adan para maging karapat-dapat na nanay ng Misaya. Actually, si Mary parang naging vessel po siya because she is a virgin. Ngayon, ang tinatawag na the miracle of incarnation o yung tinatawag na the miracle of virgin birth, si Kristo, He was conceived without sexual intimacy. Ano? Kasi wala siyang binhi ni Adan. So, ang womb ni Mary po ay naging lalagyan. No? Pero yung seed, hindi galing kay Joseph. It's through the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, No? yes. So si Mary po, sa doctrine kasi ng Immaculate Conception, siya din ay conceived without sin, yun ang ibig sabihin. Kaya ginawa na rin pong Diyos si Virgin Mary. At pwede kang mag-pray sa Kanya. Bisa nga po, di ba, nung pumunta sila sa Jerusalem, nawala si Jesus, inahanap niya. Actually, hindi naman nawala si Lord Nagpunta ng temple. Hinahanap, nagbalik. Asan si Jesus? Sabi niya, pinaghahanap sa mga kamag-anak. right. Kaya delegadong ipagkatiwala natin ang ating buhay kay Virgin Mary. Bakit? Kung si Jesus nakalimutan niya at nawala niya kung nasaan, ikaw pa kaya, hindi naman kanya anak. Di ba? Hindi mo ito pilosopo, no? Pero, di ba? Nagalit si Mary, sabi niya. May limitations din po siya. Yes. Bakit po? He needs a Savior. Hindi po ako may sabi niyan. Luke chapter 1, verse 46. Sabi niya, I praise God, I rejoice. Sabi niya, my spirit rejoice. Sabi niya, praise the Lord. Sabi niya, my spirit rejoices in God, my Savior. At sino po yung Savior na yan? Jesus Christ. Siya ay God. But Mary po, hindi po siya Diyos. Okay? No apology po doon. Amen. Sasabihin namin sa inyo totoo, hindi siya tagapagligtas. Tama, sinabi ni Pastor Herbert, there is, yung kinod mo sa Bible, 1 Timothy 2:5, there is only one mediator between God and man. The man, hindi woman. The man, Christ Jesus. Salamat po, Pastor. Opo. May tanong po dito, Pastor. Sabi, kailangan bang ng bautismo daw po ng bata para daw po maturing na siya po'y ligtas? No po? Kailangan ba yung bautismo daw po sa tubig? Siguro po, bigyan po natin ng linaw po ito. No po? Mga kapatid, kasi po, kailangan muna ho nating maintindihan ano po yung meaning po ng word na baptism. Yung pong word na baptism po, galing po sa Greek word na baptizo. Na ang ibig sabihin po nito is to immerse, to bury. Na ibig sabihin po niyan yung binabaon po natin sa lupa
yung ating pong dating buhay, at pag-ahon po natin ay meron pong bagong buhay. So yung pong word na baptism dito ay makakamtan po ng tao yung pong kalinisan at yung pong kamatayan sa dati po niyang buhay kung siya ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya po, if you remember po at the time that John the Baptist was preaching in the Jordan River, ang sabi po doon, repent for the kingdom of God is at hand. At pagkatapos po, nagpila yung mga tao po at sila po ay nagpabautismo sa tubig sapagkat po yung preaching po ni John the Baptist about baptism of repentance. Tama. Kaya ang mga binabautismuhan po, yung pong marunong ng magsisi ng kanilang mga kasalanan. Yung pong mga sanggol kasi, hindi pa po sila marunong magsisi ng kanilang mga kasalanan. Kapag po sila ay nasa hustong gulang na, yung pong mga bata, doon natin sila tuturuan ng pagtanggap sa Panginoon at pagsisisi ng kanilang mga pagkakasala at doon natin sila babautismuhan sa tubig. Ang ginagawa po natin sa mga bata, sila po ay inihahandog po natin sa ating pong Panginoon, which is the responsibility of the parents. No po, kasi yung bata hindi naman po niya alam. Kapag po siya pumasok sa templo, marami nga po mga dedications sa ginagawa, natutulog po yung sanggol o kaya po umiiyak. Kaya po, yung pong kaligtasan na hindi po nakakamit at the time na sinasabing binabautismuhan daw po sa tubig ang sanggol sapagkat hindi po dapat bautismuhan po sa tubig ang sanggol, sila po dapat ay nasa hustong gulang muna. Sila po ay inihahandog po sa ating pong Panginoon. Sige, ang ganda po na sinabi ni Pastor Phil. Yung tanong doon, Pastor, kailangan ba siyang mabautismuhan para maligtas? Ano? Kung hindi siya nabautismuhan, ligtas ba siya? No? Hindi po siya ligtas doon po sa time na sanggol. Ang ibig po sabihin, kailangan daw yung bautismo. Kasi po yun ang understanding natin, yung tama. pong baptism po ng sanggol. Hindi po yan ang paraan ng kaligtasan Amen. para ang sanggol po ay maligtas. Ang paraan po ng kaligtasan ay yung po tinuturo ng Biblia. Kailangan pong magsisi sa kasalanan ang tao para po siya ay maligtas. Ang sanggol, hindi Hindi pa nga po marunong magsisi ng kanyang Tama po. mga kasalanan. Amen. Po. Saka ganito po siguro yan, no? Kung ako'y magdadagdag lang, Pastor Phil, ano? Ano po, God is just, ano? God is so faithful sa mga ganyan na mga bata o sanggol, o maging bata man, no? Yes. Yes. I believe God is so merciful, no? Na ligtas pa rin sila. Kasi bibilagay sa Matthew chapter 18 verse 3. Ang sabi ni Jesus, truly I tell you, sabi niya, unless you change, Matthew 18 verse 3, unless you change and become like little children. Yes. Kasi dito lumalapit yung mga bata. Binabawalan ng mga disciple, no? So yung mga bata ito, no, nakikita ni Jesus Christ is an illustration how to enter God's kingdom. Yung pagiging simple nila, pagiging innocent nila at simple That's na, right. at pagiging dependent nila sa Diyos, sa kanilang mga magulang. Sabi niya, truly, in-emphasize nilo yung, truly, I tell you, sabi niya, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. So sa mga bata po, na ganyan pa, hindi yan requirement para maligtas. Kung paano po yung napako sa krus na kasama ni Jesus, di ba? Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi sinabi niya, sandali, pabaptize ka. Naku, paano ka maligtas? Nakapako ka, hindi ka mailulublob niya sa tubig. Pero naniwala. Ngayon din, sabi niya, isasama kita sa paraiso. Amen. And I believe God is so merciful, pati mga batang yan. Kaya huwag kayong matakot, mga kapatid. Kasi tinatakot tayo ng mga sakramento, yung mga maling paniwala natin nakagisnan, na wala namang klarong binabagit ang Bible. Yes. Special emphasis, Pastor. Yeah. Yung pong baptism per se is not a way of salvation. Yeah. That's true. Hindi po siya way of salvation. Kasi po sa iba po, kailangan mo ng pabautismo sa tubig, kailangan maging miyembro para maligtas. Yung po kasi baptism, ito po ay outward na pagpapakita na ikaw ay meron pong inward thing that you have done, and that is what we call repentance, no po? Pag kasi nagpabautismo ka,
nagpabautismo po ang tao sa tubig, ito po'y pagpapahayag in public na ikaw talaga ay tinatalikuran mo na ang iyong dating buhay. Kaya nga po yung ilulubog mo sa tubig ang buhay mo, ang dating buhay mo at pag-ahon mo ay meron ka ng bagong buhay. It is just a public declaration. Hindi po siya way of salvation. No po, gusto po nating iklaro yun. Tapos ang ganda po ng binanggit po dito ni Pastor Alvin, yung po mga sanggol po, wala hong kamuang-muang po yan, no? Wala pong alam po yan, no po? Hindi na po kailangan ng baptism pa para masabi po sila po ay ligtas, no po? Under the mercy of God, ang mga batang pong yan ay nakakatiyak po tayo ng kanila pong kaligtasan. Dagdag Sir ko lang Herbert, po. parang meron kang gustong sabihin. Opo, oras na po, Pastor. Praise God. Meron pa po tayong mga 10 minutes pa po. Pastor Actually Warren. po, Tito Phil, ang daming mga question. No? Pero yung mga ibang questions natin, sasagutin po natin yan in due time. Kasi actually po, introduction pa lang po tayo. Oo nga po. Opo. Opo. Yan. Okay. So to wrap up po siguro ito no po sa ating pong pag-uusap, in-emphasize po natin dito that there is only one way for a person to be saved, and that way is Jesus Christ alone. Wala pong anumang sakramento, wala pong paggawa ng mabuting gawa. Sa ating pong introduction po kanina, binanggit po doon, it is a total work of God. Wala tayong idadagdag na mabuting gawa para po tayo maligtas. I-emphasize po natin yan sa susunod na pag-aaral po natin that good works are not ways for our salvation. Yung pong salvation po kasi, it is the grace of God, not by works, lest any man should boast. Pwede ho tayong magmalaki, sasabihin natin na dahil sa aking ginawang mabuti ay pupunta ako ng langit. At kung tayo po ay pwede palang maligtas sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, hindi na natin kailangan ang Panginoon para po sa ating pong kaligtasan. Kaya maaring sa oras pong ito, mga kapatid, meron pong nanunood na maaring hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan. At maaring ginawa mo na ang lahat pero nararamdaman mo parang malayo ang Diyos sa buhay mo. Ito po ipagpapatunay na hindi sa pamamagitan ng ating pong mga gawa, nakakaranas po tayo ng kaligtasan. Sa oras na ito, isang bagay ang dapat po niyong gawin. Kilalanin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng inyong pong buhay. Pagsisihan ang ating nakaraan. Ano man po yung ginawa nating pagkakasala, gaya po ng sinabi po ni John the Baptist, believe and you ask for forgiveness. Repent, for the kingdom of God is at hand. We need to repent. Sasamahan ko po kayo sa oras po ito. Napakahalaga. This is the most important decision that you should do in your life. To repent from all our sins. Talikdan ng ating nakaraan. At gawing Panginoon ang Panginoong Yesus sa inyo pong buhay. Kung ganyan po ang inyo pong naisin at panalangin, pwede po bang pakiyuko ang inyo pong ulo? Pakipikit ang ating pong mga mata. At kayo po ay sumama po sa panalangin ito. Sabihin po natin ng malakas, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, sa oras na ito, sa oras pong ito, salamat po salamat po sa aking pong narinig. sa aking narinig. Merong isa lamang paraan, Merong isa lamang paraan, isang daan, isang daan, tungo sa kaligtasan. tungo sa kaligtasan. At kinikilala ko po At kinikilala ko na ikaw ang daan, na ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. ikaw ang buhay. Makakasumpong lang po ako ng buhay Nakakasumpong lang po ako ng mula buhay po sa inyo. mula po sa iyo. Patawarin niyo po ako, Panginoong Yesus, Patawarin po niyo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Pakalinisin niyo po ang aking puso. Sakalinisin niyo po ang aking puso. Ako po'y tumatalikod Ako'y tumatalik sa aking nakaraan. sa aking nakaraan. Sawang-sawa na po ako Sawang-sawa na po ako sa buhay ng puno ng kasalanan. sa buhay na puno ng kasalanan. At gusto ko pong makarating At gusto ko pong makarating sa kaliwanagan sa kaliwanagan na nanggagaling po sa inyo. na nanggagaling po sa iyo.
Binubuksan ko po ang aking puso. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking tagapagligtas. bilang aking tagapagligtas. Ang Panginoon na namatay at nabuhay na muli Ang Panginoon na namatay na buhay na muli para sa aking kaligtasan. para sa aking kaligtasan. Kinikilala kita Kinikilala kita bilang aking Diyos. bilang aking Diyos. Mula sa araw na ito, Nasa araw na ito, ikaw na po ang mangunguna ikaw na po ang mangunguna sa aking buhay. sa aking buhay. Maraming salamat po Maraming salamat sa oras na ito sa oras na ito. na ako po ay may buhay na walang Na ako hanggan. po'y may buhay na walang hanggan. Sapagkat ito po ang aking dalangin Sapagkat ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus sa pangalan ng Panginoong Yesus, na aking tagapagligtas. aking tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at pwede po bang palakpakan natin minsan pa ang ating po Panginoon.